Thank you so much, Coach Harold. Bilang baguhan dito, Coach, sa negosyo po natin, ano po yung checklist po nyo na kailangan din sundin yung mga newly members po natin dito kay Live Good? So, sa bago, siyempre, unang-una, pag bago ka, ang kailangan mong gawin, ako nung bago ko, ang mindset ko, kailangan, naiintindihan ko yung marketing plan. Yes. Una kong, una kong inalam yung marketing plan. Tapos, hindi ako nakadepende dun sa sinasabi nung nag-invite sa akin. Nakadepende ako dun sa dashboard ko. Bubuksan ko yon tapos babasahin ko. Kasi ang mga ibang affiliates ng LiveGood o kahit anong kumpanya, basta na-invite ka sa gantong negosyo, wag kang didepende lamang sa sinasabi nung nag-invite sa'yo. Kailangan meron ka ring sariling pag-aaral kung tama ba yung pinapromise niya, kung tama ba yung sinasabi niya. Kasi ako, yung pananaw ko, may sarili naman akong mata, may sarili akong pangunawa. Ang ginagawa ko, pag merong website, inaaral ko kasi yun, direkta sa company yun. Kung ano yung mga information about the company, nandun sa website. May sarili akong goal, may sarili akong pangarap, gusto kong kumita. So, inaral ko agad. Yung inaral ko, paano mag-pay in. Ako nga nag-aral mag-isa sa paano mag-pay in eh. Lamang talaga ang may alam. Sunod kong inaral, paano mag-withdraw. Wala pang credit wallet nun eh. Dalawang klase yung withdrawal. Bangko, papasok sa bangko mo, tsaka crypto. Siyempre, sinetting ko sa crypto. Pero hindi pwede yung Binance ko eh. Mm. BitPay. BitPay yung pwede. So, nag-download ako ng BitPay. Gumawa ako ng account sa BitPay. So, hindi pa pumapasok yung income ko, sinesetting ko na agad yung bangko ko. Para dalawa option ko. Bangko, tsaka, crypto wallet. So, inaral ko rin kaagad. Inaral ko yung bangko. Hindi, ang ginawa ko, nag-search ako sa YouTube. May napanood ako sa YouTube. Wala pang video ng Pilipino. Amerikano yung mga video eh. Meron dun American, tinuro niya paano mag-register, paano maggawa ng account sa Global e-wallet. Mm. Yun nga yung mag-bangko. So, inaral ko yun. Siguro mga 10 times kong pinanood yun. Tapos ginawa ko, pumunta ako ng bangko, kumuha ako ng certificate, bank certificate. Iba pa yung bank statement eh. Bank certificate yun, may pirma ng manager yun. Tapos, pag nakakuha na ako sa bangko, pinrases ko na. May mga maling process pa nga ako eh. Ang dami kong maling process dun. Siguro mga tries o 4 na beses ako nag-try, mali-mali. After 4 days na approve. So, ang ginawa ko, tinesting ko yung crypto withdrawal, tinesting ko rin yung bank withdrawal. Sabi ko, ito na lang parang ko para kumita, tapos hindi ko pagagalingan. Hindi ko pagagalingan. Ang mga bagay-bagay naman sa negosyo to hindi naman kailangan matalino ka eh. Kailangan lang, tutukan mo ng pag-aaral, matututo ka. Bakit siya inaral? Hindi lang dahil para sa akin ha. Kasi may mga invite na ako eh. Siyempre, kailangan ko yung turuan. Kailangan, ako muna maunang matututo bago sila. Takot akong tanungin ako, tapos di ko alam. Actually, yung marketing plan, 1 day ko lang inaral yun. Talagang tinutukan ko maigi yun. Binasa ko yung dashboard ko. Inuksan ko yung dashboard ko, binasa ko. Binasa ko yung pay plan. English eh. Ang ginawa ko, pinilit kong intindihin. Alam mo, mahina ako sa English, pero pinilit ko pa rin intindihin. Inulit-ulit ko, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito? Di naintindihan ko na. So, alam ko na. Tapos saka ako pinanood yung Zoom ni Coach Fernan. Tinimbang ko yung sinasabi niya dun sa nabasa ko Yes. para hindi ako magkamali. Walang marketing, walang PowerPoint. Ine-explain ko sa kanila yung negosyo. Ganto yan, ganto yan. No, lahat na. Verbal lang yun, mabilisan. Tapos excited ako. Naku pare, sigurado to. Wag mo nang palampasin to. Ito na yung pagkakataon natin. Excitement talaga. Grabe to pare. Maniwala ka sa akin. Naku, malaki mawawala sa'yo pag di mo to nakita. Makinig ka sa akin pare. Ayun, nakinig naman.
May mga nag-join, merong hindi. Yung hindi nag-join, binabalikan ko naman yun. Mm. Balik-balikan lang. Kaya ako nagawa yun kasi minaster ko na. Hindi Yes. mo magagawa yun pag hindi mo minaster. Mahirapan ka magpaliwanag. Eh ngayon, nakikita ko yung mga member ngayon, karamihan, apply. May guest ako. Hindi ko ma-explain eh. Ikaw na lang kumausap. Matay tayo dyan. Eh kung ako yung invite mo, eh lang pala to eh. Call a friend pala to, call a friend eh. Hindi ako sasali dito. Bakit? Eh pag sumali ako dyan, sarili niyang negosyo, hindi niya naiintindihan eh. Eh yan pala, bulag. Akakaya niya ako, bulag. Pareho kaming bulag. Maliligaw kami ng landas nito. Hindi ako sasali dyan. Ayun yung mindset, di ba? Yun yung Yes. mindset. Kaya sabi ko, pag ako nag-invite, kailangan alam ko. Kailangan naiintindihan ko to. Kailangan kaya ko siyang i-guide. Biglang tanong ano, paano mag-pay in? Pay in? Hindi ako marunong eh. Paano ba yun? Eh, pinay in lang ako ng upline ko eh. Patay tayo dyan. Siyempre, kung ako invite mo, putik na yan. Ikaw kausap ko, tapos ipapasa mo ko kung kani-kanino. Di ba? Paano ako maniniwala sa'yo? Ganun yung mindset ko. Iniiwasan ko na mangyari yun kasi nakakahiya sa Yes. part ko. Ako yung nahihiya sa sarili ko. Gusto ko yumaman tapos di ko naiintindihan. Tapos dadasal-dasal ako eh. Lord, bigyan mo ako magandang opportunity. Gusto ko yumaman. Charan! Ayan na ang live good. Dumating sa iyo ang live good. Salamat po Lord. Ito na po yung biyayang hinihintay ko matagal na. Lord, pwede ba apply ko na lang mag-explain? Natatamad akong aralin eh. Pwede. Binigyan kita opportunity, anak, tapos ang tamad mong aralin. Kaya naging nahihiya ako eh. Meron mo, humingi ka ng opportunity, tapos andyan yung opportunity. Hindi ka naman responsable. Tandaan niyo, pag humingi ka ng opportunity, be responsible. Be responsible sa lahat ng kaalaman. Be responsible sa lahat ng update. Be responsible paano mag-guide. Dapat lahat yun, responsible ka. Eh, humingi ka ng, ano eh, humingi ka ng biyaya sa Diyos eh. Yes. Parang ganito lang yan eh. Lord, gutom na ako. Bigyan niyo po ako ng bunga, prutas, gulay, para makakain po kami. Binigyan ka ng maraming buto. Lord, di ako marunong magtanim eh. Patay tayo dyan. Binigyan na kita ng buto, anak. Pati pagtatanim, ako pa ba magtuturo sa'yo? Nasa lupa ka, ang daming mga magtuturo dyan. Ang daming kaalaman. Binuhos ko na sa lupa ang kaalaman. Pupulutin mo na lang paano magtanim. Ito na yung biyaya eh. Inaral ko lahat. Ako nagsumikap aralin. Gusto ko yumaman eh. Eh marami ngayon gustong yumaman pero hindi naman responsible.